Good morning! Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi Atienza, at ang ating konsehal, fresh na fresh, from Boston, Massachusetts. Si Tol is also now officially member of our committee or community in the executive program in Harvard University. Kaya, Tol, baka may dollar pa dyan. Sa ating Director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Sa ating DOH partner, ito parang taga-Manila na ito. Lagi na nasa atin. Ang ating head ng health center dito at mga doktor. Mga pala, before I continue, sa ating mga barangay official, nais ko lang taos-pusong ipagpasalamat. You know, 2 days ago, I asked our doctors and nurses and NDRRMO first responder, MTPB, DPW, MSW, DPS, mga kawani ng pamahalang lungsod to be in the front line. Your city government voluntarily extended assistance on 14 sites to at least help those possible patients in the September 21 rally in Luneta, Liwasang Bonifacio, and Minola. I'm proud of them. On top of water, banyo, and all other things. Their professional services were rendered para sa ating mga bisita sa Maynila sa kasagsagan ng isinagawang rally sa Luzon. Kaya I think timely to say thank you to you. Thank you for your service. Palakpakan natin ang ating mga marami silang natulungan. And as an update, alam ko galit na galit kayo, naiinis kayo na mga taga Maynila na yung pinagpagal natin, yung pinaghirapan natin gawing maliwalas, ayun lang, kasama barangay dyan. Tuwing Sabado, pinag-uhukay ko kayo ng kanal. Pinaglilinis ko kayo ng inyong kanya-kanyang barangay. At ang inyong syudad, umulan, bumagyo, maaraw, tanghaling tapat, hating gabi, naglilinis. At may dadako dito ng mga ilang individual para sirain, babuyin ang ating lungsod. One, as a matter of update, 192 or 216 apprehended will be charged today of criminal liability. And I think that will be a lesson for the future. Sa Manila, welcome sila. Gusto mong humilata dyan sa kalsada at sabihin ang iyong nararamdaman or dismay or galit sa pamahalaan o tao sa pamahalaan. May Liwasang Bonifacio tayo, hindi mo kailangan ng ganun. Or if permitted, you go and practice your constitutional rights. And that will be respected by your city government. But there is a responsibility attached to it. And I'm happy and proud that yung mga rallies sa umaga, sa mananghali, hanggang bago magdapit hapon. Dumating sila, gawa nila yung dapat nila nagawa.
Then, lumisan sila ng maayos. I'm happy na nakinig sila. Pero nung gabi na, libre zone na. I feel bad for the parents. Sino ba ang nanay dito? Taas ang kamay. Tatay. Lahat tayo magulang? Ton, may apo na si Lecter. Alam ko, tinataas mo yung... Alam mo yung mga anak natin, minsan talagang gusto mo, konya tayo, titigil ng pena, ano yung usap ko. I really feel bad here because, ginawa nila yun. Eh, ayaw nilang maniwala na may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Baka nahirati pa sila doon sa panahon na parang hindi sila pinapansin ng gobyerno ng Maynila o parang walang gobyerno ng Maynila. And I've been saying that since July 1. May gobyerno sa Maynila. And I need to do what I have to do to protect the interests of the city government at higit sa lahat, the interests of the people of Manila. Karapatan ng mga taga-Maynila na magkaroon ng maliwala sa panatag na pamumuhay. At yung karapatan na yan ay idinudugtong natin sa mga dumadako sa lungsod ng Maynila. Mag-aaral man, naghahanap buhay man, o maaaring bumisita man lamang. Sila, obligasyon natin, din ang ating tungkulin na maayos silang dumating, maayos din silang But at the same time, karapatan din namin mga taga-Maynila na pangalagaan ang aming pasilidad, ang aming komunidad. And I hope this today and what happened the other night is a lesson learned for the next event. Welcome kayo sa Maynila. Pero huwag kayong maninira ng property ng pribadong tao o maninirahan sa lungsod at lalo pa ng mga gamit